Hello, good day ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpi-PM sa atin, nag-chat, nagko-comment sa ating YouTube channel na DJ Chico Arellano. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsuporta. Nais nga pala natin batiin ang mga nag-comment sa atin. Ito si Isay de Guzman 3229. Hello sa iyo Isay. Thank you so much for commenting. Ayan, sabi niya first comment daw po. At maraming salamat din kay Noraline Dorado 7038. Hello sa iyo Noraline, kumusta ka? Kay Michelle Bulawin, kay Yolani 14039. At kay Nelson Sapiera. Maraming salamat po sa inyo sa mga nais magpa-shoutout. Just comment down below sino po yung magpapa-shoutout sa inyo. Mag-comment na po kayo mga kaibigan. At ngayon, nais po nating bigyan ng pansin ng katanungan na natanggap natin mula kay Benjamin TV7694. Ang tanong po niya dito mga kaibigan, hello po. Paano po or pwede po bang i-cancel ang GGives? GGives ko, mali po kasi yung account ko. Imbis na credit card, debit card. Sa wala naman akong credit card, tsaka sa 20 na ang due date ko. Salamat po sa sagot. Ayan ako. Benjamin, maraming salamat sa iyong katanungan ha. Alam mo na experience ko rin yan. Meron akong debit card na nakapangalan din naman sa akin. Ngayon, yun ang nilagay ko na security bank po yun. Security bank, tapos ilalagay mo yung credit card number. Ang nilagay ko yung 16-digit na debit card number. Alam niyo po mga kaibigan, hindi talaga siya magpo-proceed kapag ka debit card po yung ilalagay po ninyo. Ang mangyayari po nun, lalabas po ay invalid transaction. So, hindi ako naniniwala, Benjamin, na successful yung transaction mo using debit card. Hindi talaga siya, hindi siya magpo-proceed. Tinry ko na po yan mga kaibigan, na hindi lang sa Security Bank, pati po sa ibang debit card ko po, even sa Mastercard ng Metrobank. Tinry ko po yan, pero hindi po talaga siya nag-proceed, no? So, lalabas talaga dyan na invalid, no? At kahit anong pilit mo, mag-invalid siya. Pero if ever na yung debit card number mo ay nag-valid, nag-proceed siya, mapupunta po talaga sa kanila yung dun sa debit card na yon yung amount ng GGives. Pero kung hindi siya lumabas din doon sa debit card na yon, debit card account, yung amount ng GGives na pumasok doon, hindi ibig sabihin na hold yan ni GCash. Di ba nag-proceed sa end mo? Nag-proceed sa end mo pero hindi pumasok doon sa debit card. Kasi possible na ganun kaya mo siguro kina-cancel kasi hindi naman pumasok sa credit card, sa debit card account mo yung fund ng GGives. Kaya mo siguro kina-cancel. Or pwede ring number 2, kaya mo kina-cancel dahil baka naman Benjamin, trinansack mo yan sa isang credit card owner. O sa nagpa-convert ka using credit card. Tapos since nakuha mo na yung pera, sorry masama yung isip ko. Since nakuha mo na yung pera, gusto mo i-cancel ngayon, no? Dahil nga nakuha mo na yung pera, i-cancel mo para bumalik din yung GGives mo. Sabi mo sa 20 na yung due date mo. Ibig sabihin na process mo to bago mag-Christmas, December 20. Kasi gano'n naman yun Kung kailan mo na-avail o na-process yung GGives mo, December 20, ang due date mo will be on January 20. No? So sabi dito, mapupuntahan sa kanila yung pera at kakailanganin mo ng best effort coordination sa pagitan po ng GCash at ng bangko para makiusap na ibalik po yung pera kung gano'n ang gusto mo mangyari. But I'm telling you, mahirap kasi kailangan mo ng mga proof and evidences. Bakit mo ginawa yun? Alam mo yung kailangan mo patunayan, gagawa ka ng affidavit. So yun, sa makatwid, mahirap siyang mangyari, mahirap siyang gawin. At ang iniisip ko din, Benjamin, baka naman, yun nga yung sinasabi ko, baka nagpa-trade siya o nagpa-trade ka, tapos since nakuha na yung pera, ika-cancel mo yung transaction para bumalik din sa iyo yung GGives. So parang nang scam, parang ganun yung dating na tama po ba yung pagkaunawa ko? Sorry po Ang pwede mong gawin, kontakin mo kagad yung contact service or yung customer service ng bangko. Halimbawa, BDO, BPI, Unibank o Union Bank kung saan mo na ipadala ang pera. Kung ano yung card. Di ba, debit card ka mo? Security Bank halimbawa. Tumawag ka na kagad sa credit sa Security Bank. Tapos mag-file ka rin ng ticket sa GCash. Buksan mo lang yung GCash app mo, pumunta ka sa help, piliin mo yung submit at ticket, tapos piliin mo yung category na may kaugnayan sa bank transfer or bills payment kung saan mo ito dinaan. At i-attach mo yung screenshot ng transaction receipt mo. I-report mo ito sa GG. Alam mo yung GG? Sa GCash kasi merong GG doon, GCash Help Center. Ipaalam mo na ang fund source ay GGives para maitala nila ito na ito ay isang loan na kailangang i-dispute. Yun po, loan na kailangang i-dispute. Yun po yung pwede mong gawin. No? So kailangan mo talaga ng mga proofs and evidences. Mahalagang paalala po mga kaibigan tungkol po sa inyong mga GGives loan na kahit nagkamali ang napadala ng pera, ang GGives loan mo ay mananatiling active. Kailangan mo pa ring bayaran ang installment mo sa January 20 para maiwasan yung late penalty fees at hindi masira ang iyong G-score.
Hindi mapipigilan ng due date, Benjamin, dahil lang nagkamali ng account number. Maliban na lang kung makancel mismo ng GCash yung loan, na which is bihira namang mangyari talaga. Kapag nailabas na ang pondo, umaandar na po yung transaction nun. Okay? So for more questions, kung may katanungan po kayo mga kaibigan, please feel free to comment down below. Maraming salamat, Benjamin. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.